Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, August 26, 2025. So laki ng naglaglag ng market natin na. Binuhusan tayo nung pre-close po ng market natin, oh, grabe. So nag-drop tayo ng negative 2.17%. Ano na kaya nangyari sa sa market natin? Alam ko lang, start ng ghost month. So nag-close tayo mababa sa support na 6,200, 6,145.24. Tapos ang laki ng net foreign sell. Ayan, so negative 2.04 billion. And then tinitignan ko, walang pattern yung yung mga nambuhos na big caps kasi sina BDO minus 7.9, ICT minus 7.4%, tapos si AC minus 2.93, plus minus 6.51%. So talagang buhos yung ginawa dito sa mga big caps sa stocks natin. Ang pangit na naman ng mga alaga natin dito. So during this time, wala kang aantayin talaga kundi yung mga hype na stocks natin, sino Now, TBGI at saka si ECP. So sila lang naman. Kung hindi ka naman nakasakay kahapon, rather tama, nung last na trading natin, ang hirap naman sumakay kasi ang tataas na ng kanilang mga galawan. Tapos alam naman natin, medyo hype lang yung kanilang galawan dahil doon sa konektadong Pinoy deal na 30 days pa naman sabi. Ayan. So baka tingnan natin, hopefully walang malakas na pullback for tomorrow to mga telco players natin. So siguro isa sa nambulabog sa market natin. Okay, bukod sa tariffs na naman sa China, yun yung isa sa mga na-retweet ko kanina. Malakas din yung laglagan sa sa global markets. Kung nagki-crypto kayo, kung tingnan yung crypto natin, laglag ngayon. So grabe laglag. Tapos Asian markets, laglag. Europe stocks, laglag. And then yung futures ng US market natin, laglag din po siya. So hindi naman isolated sa Philippine markets. Pero yung malakas na drop na 2% ng index natin ngayon, sa Philippine market lang, wala akong nakita na ibang index na malakas yung kanyang drop. So, hindi ko lang kung related din to kay FNI kasi si Mr. C pala apelyido ng chairman yata dito sa sa FNI natin, hinuli ng Bureau of Immigration kasi may yata allegedly alien daw siya. Ayan. So, parang nakalusot na naman yun. Parang sabi nila, parang si Alice Go na naman ba yung isang Mr. C natin. So, ang mahirap sa kanya, listed company siya, di ba? So, apektado yung stocks natin na si FNI. And then, ano pa yung mga related na stocks natin kay FNI. Yung ibang mining stocks, gumalaw naman sina PX, si APX, gumalaw din naman sila for today's trading. Ayan. So, si Mr. C ba? Kaya sina BDO, di ba? Si din yung may-ari, si BDO, si sino pa? SMPH, nag-drop din yung mga Mr. C related na stocks natin. Pero titingnan ko sa ICT, nag-drop nga din siya ng 7.47%. So maraming noise yata yung market natin for today's trading. Pero sa mga winners, syempre, yung mga holders natin kahapon. Or rather, sorry, nung Friday pala kasi holiday pala kahapon sa Philippines natin. Okay. So anyway, tingnan na lang po natin kung ano yung kanilang galawan. Maingit na lang tayo doon sa mga winners nitong sina Now. Ang lakas ng galawan ni Now So nag-up siya ng 42.19%. So halos magsiling ulit siya. So matindi ang hype ng mga to. No. So negative 1.51 million net foreign sell. Tapos si dito, nag-up naman siya 0.96%, 593.27k. Net foreign sell siya pero nag 8% to So medyo nang trap itong si dito natin. Muntik na rin ako makabili kanina kasi tinitingnan ko siya nung umaga, nag-up kaagad to 4% yata yung opening niya. And then saka siya umarangkada. So sabi ko parang maganda humabol kay dito kasi nga puro telco players yung pinag-uusapan. So hanggang sa makalimutan ko na kasi medyo busy. And then nakita ko kanina, bumagsak pala si dito natin. So TBGI, winner ulit. Nag-up siya ng 25.25% minus 870k net foreign sell. Tapos si SCP, ayan, nag-sell half na tayo kanina. Mahirap na. Puro tumba yung mga alaga natin. 5.26% and meron siyang 27.59 million net foreign buy. Si Plus natin, nag-drop. Nako, negative 6.31%. So meron siyang 11.73 million net foreign buy. And then si MRC,
So si ECP sana ilalagay ko pero anyway, alam naman natin, hype yung mga stocks natin. So ito na lang si MRC 2.22%. Meron siyang 3.44 million net foreign buy. So sino kaya tong malaking 2.04 billion na to? Kay FNI ba? Kasi nag-drop siya eh. Ang lakas ng drop niya kanina. Silipin din natin, wala kasi dito sa ano eh. Sa trend, hindi siya sinama dito sa ano eh, trending stocks natin. Pero silipin natin si FNI. Sige. Kasi kababasa ko lang ng news niya, medyo busy ako kanina eh. Late na rin ako nag-post sa mga Twitter post natin. So tingnan din natin FNI bonus na lang dito sa reviews natin. Okay? So disclaimer ulit sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lamang po. Huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. So, due diligence na lang po kung ng stocks yung gusto mong bilhin. Okay? And then, follow mo po ako dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel as usual para updated ka sa mga reviews po natin or kung gusto mo join ka dito sa trading community naman natin. Okay? So, yung mga nakasubscribe, maraming salamat po. So, meron tayong upload kahapon. Kaya sabi ko kahapon yung kasi nag-upload ako about sa mga top 8 dividend stocks. Kasi during this time na, ayan, pangit majority, and then kailan mabilis yung kamay mo, mabilis ka mag-decide sa mga telco stocks. So, kung hindi tayo makahabol diyan, dito tayo sa mga dividend stocks. Ayan. So, pwede naman tayo kumita ng dividends kahit na medyo bumabagsak yung markets natin. Okay, so check na lang yung vlog natin. Company reviews, mga sample trades sa market, basic indicators, so technical analysis, nag-review ka ba? So, over the weekends ulit. And then, fundamentals, yung mga risk management plus PSE stock market studies natin. Okay? So, sa crypto, follow mo na lang po ako dito sa ating Palaboy Trader Crypto ko to na YouTube channel para updated ka. So, meron tayong post ng isang araw o 4 days ago kay Learn and Earn. So, pwede mo i-check yan. Or abangan mo yung upcoming na videos natin para kay merong isang nagpa-review sa atin sa Launchpad ng Probit. Hindi ko sure kung pwede ba sa Pinas ang Probit. Hindi ko nakita sa restricted na na mga crypto parang Binance yung kasi. So may Launchpad siya. So anyway, bukas siguro meron tayong upload video. And then sa social media Facebook account na Palaboy Trader, check mo lang po andyan yung mga posts natin or dito sa Facebook page na Palaboy Trader. Okay? So sa mga articles Bodega Peak, check mo lang po and then sa mga news natin na iba is dito sa posting natin sa Twitter natin. Ayan. Nag-reset siya. Ayan. Antayin natin ng konti. Ayan. So check nyo lang yung uploaded na videos natin. Meron din siyang link isang araw. So check nyo lang dito. Ayan. So ito pala yung napin ko, hindi yung vlog natin. Okay. So dito muna tayo sa summary ng market. Sino ba tinamaan dito? Grabe naman tong galaw ng market natin. Services. Ang services si ICT. Negative 5.47%. Ayan. Kahit nag-drop si FNI ng malaki, so nag-up pa rin yung mining natin kasi malakas si APX, PX, di ba? 1.05%. Ayun, finance. So sina BDO kasi yung drop ng 3%. Pero kung ako tatanungin mo yung drop na to, may bounce bukas eh. Kasi halos lahat nagsabay-sabay na nag-drop dito sa market natin. Ayan. So anyway, sa last 10 minutes ng trading natin nangyari yan. Okay, so 2.04 billion net foreign sell. So very bad. Okay. So, puro alisan pala yung foreigner sa market. No choice tayo. Dividend stocks or yung mga hype na stocks yung pwede nating tignan. So, foreign funds sold, BDO, BPI, Metrobank, Call, ASEN, FGen, Manila Water, CNPF, DNL, Emperador, Keeper, ACAGI, DMC, All HC, CPG, MEG, Embrits, Globetel, Converge, Dito Now, ATI, ICT, All Day Home, Robinsons Retail, SSI, Vilcon, Nickel, OGP, and PX. Ayan. So, double check mo na lang po yan. Tapos, nandito sa baba, yung follow-up niya. Foreign funds bought, AUB, China Bank, East West, Security Bank, PSP, PSE, Meralco, SCP, GSM, ICIC, ABS, Costco, Ali A-REIT, Cebu, Macro Asia, Bloom Plus, Pure Gold 7 at saka si FNI. Okay? So yung ibang balita, All HC,
Artico Mandaue, cold storage shifted to 100% renewable energy. Tapos si Ma'am April sharing my thoughts on the consumer sector and why it didn't perform as expected despite falling inflation. Tataka din ako, ang baba ng inflation sa Pilipinas. Bakit ang taas pa rin ng interest rates natin? Ayan. LTG, okay, panalo na naman. O, ito kasama to sa ano, dividend stocks natin. Reported a 91% surge in first half. Nakto. Ayan. Hopefully, marangkada ka LTG para sa mga kasama natin. PSE tumbles amid Trump's tariffs threat on China. So ito yung nabasa ko kanina. Kaya daw naglaglagan. Pero hindi kayo nabulabog tayo dun sa ano, sa doon sa Bureau of Immigration na yung arrest kay ano, Mr. C. Nakalimutan ko yung first name niya eh. So here's the dividend schedules. Sino ba meron ngayon? Yung pinag-usapan natin si PLDT. So September 10 at saka si wala dito si ano, Metrobank. Anyway, AREITs ayan, parating na si AREITs ulit. GT Cap o ex-date pa lang yan ngayon, Meralco, ang dami pa lang ngayon, no? Meralco, MEG, ayan, PLDT bukas, MREITs, AREITs August 28. Ayan. So diyan lang tayo muna kikita hangga't pabagsak yung ano, yung galaw ng market. Converge urges tighter cybersecurity rules in the konektadong Pinoy. Positions as infra plus security advocate with compliance cost trade-offs. Ayan. Ito yung mga merong ano eh. May pera ng expansion eh, pero ano eh, sina TBGI yung ano, binobomba. Ayala Corporation is ramping up its electric vehicle push with 3.7 billion investment in AC Mobility Holdings this year. Ayan, so ito yung ano, nag-drop pala siya ng ano, 9% kanina. FNI's official statement on the unlawful detention of chairman si Mr. Joseph C. pala. Ayan. So kasi parang ang pagkakaintindi ko dito, parang walang abiso yata yung ano niya eh. Tapos tinatanong daw ng lawyer niya kung ano yung pinapakita, bakit siya ano, hindi alien siya. So alien pala siya si Mr. C. So hindi raw binibigay and then hinuli na lang siya. So actually nangyari pala to August 24 pa. So over the weekends nangyari, nahuli yata sa NAIA airport si Mr. Joseph C. Allegedly, ayan kasi hindi ko nabasa sa news. Pero dito, ganun yung pagkakaintindi ko doon sa ano eh, mga nabasa ko na pinag-uusapan kanina. So hinuli siya. So dapat kasi in-expect natin kasi holiday no Monday no. Nag-disclose din si ano FNI para hindi na nakabili yung mga traders natin sa kanya. Syempre, kung kabibili mo lang ng opening kasi biglang bumagsak, nakakaano nga naman, di ba? Kasi hindi sinabi kaagad yung balita. Kasi 4 days pa. Ang sabi, 4 days, around 4 days bago nalaman. Na-disclose sa public kanina nga lang. Ayan. So anyway, ganun talaga. So hindi natin alam kung nakabil ka last Friday. Kasi okay yung ano niya eh. Actually, boto din ako sa ano eh. Pinaka-price action ni FNI last time. Kasi ang ganda eh. Nag-uptrend siya, di ba? And then suddenly, nagkaroon siya ng negative news. So Mondi Nation has lowered its 2025 capital expenditure to 4 billion from 7.5 billion. Converge is urging the inclusion of stronger regulatory authority in the implementing rules of the Konektadong Pinoy Act. Ayan. Sabi ng iba, hindi raw kikita yung mga, kasi di ba na-hype natin yung mga ano, nakita natin, hinahype nila yung mga telco players, sina Now, sina TBJ, ECP. Wala daw kikitain kasi sa probinsya daw ilalagay itong mga ano, konektadong Pinoy na to, na siguro mga towers, gano'n. So anyway, tignan na lang po natin. Anyway, basta may balita naman kasi speculations, di ba? So anyway, so nung alas 12, okay, up pa si GGS at saka si Ali. So sila yung bubuhat sa market at saka si LTG. Ayan, nag 2.7 pala siya. Kaya lang hindi ko nakita yung close eh. So wala akong summary. And then bumabagsak si BPI talaga plus BDO ICT. Ayun si ICT 2% lang dito eh. Kaya nga yung close parang ano eh, parang sindikato din, no? Sabay-sabay silang nag-drop. Ayan. So meron pala dito balita si ano, bilyonaryo. Senator Risa Ontiveros warned of potential national security breach after Global Free Nickel Chairman Joseph C., who is facing allegations of falsifying his citizenship, was discovered to have become member of the Philippine Coast Guard Auxiliary. Ayan. So, senator na yung kausap. Kaya,
ingat muna tayo kay ano, kay FNI. Double Dragon, proposed ban issuance. Okay, ito yung pinost ko sa group namin. SEC closely monitoring arrest of FNI Chair Joseph C. Tagal-tagal na niya dyan, di ba, sa FNI. Kasi ngayon lang siya ano, nahuli. Pero kung totoo man, nako yari. Siyempre yung investor sentiment magbabago kay ano, kay FNI, di ba? Lalo na kung karamihan pala ng pera doon eh si Mr. C may hawak, di ba? So ano 'yan? Eh hinuli siya, di ba? Mapiprease ba yung asset niya? Ayan. So ingat na lang po, ingat. Yun lang masasabi ko. Aboitiz Equity Ventures, 5 billion Iloilo bulk water supply. San Miguel Meralco stake hits 24 billion after latest one. Yeah, may share purchase si ano eh. San Miguel, Las Yis, LTG talaga ng una. Ali, GGS andito sa baba, and then drop talaga si Plus natin. Ayan, may Plus pa rin naman ako. So binabantayan ko lang siya. Plus, negative 5.2%, SMC minus 3. Okay, so yan yung kaninang alas 10 ng umaga. DNL, second biodiesel plant as policy shift looms. Tapos sa big mover sa REITs, kanina nag-drop din to si ano eh, si RCR natin. Ayan. Okay. And then sa Dow Jones kahapon, kagabi, drop din siya. Hanggang ngayon, yung futures na nakita natin is drop pa rin naman siya. Okay. So, patalastas po ulit yung mga gusto ng guide sa trading sa market. Sali lang po kayo dito sa Patreon channel po natin. Okay? So, punta tayo dito sa PSE market. Okay? So, tingnan natin. Grabe yung ano, yung laglag natin. Sa 5-minute chart muna. Kasi pre-close to, ayan. Actually, pa-downtrend talaga tayo. So, okay, hindi ko na tinignan kanina kasi sabi ko, ang pangit na ano. Ang galaw na market natin, so negative 1.5 and then binuhusan pa siya para umabot siya ng more than 2%. Mali yung sukat ko. Ayan, more than 2% na drop. Okay. So hopefully may konting bounce naman bukas kaya lang hindi siya recovery bounce kasi na-break kasi yung support eh. So and then meron tayong volume na kasama, syempre lumabas yan, negative 2.04 billion. So anyway, ang expectation ko sa kanya retest lang ng support pero binutas. Although may mga warning signs na talaga na pabagsak yung ano, yung market natin. Kasi 'di ba, napansin niyo din 'di ba? Pabagsak lahat ng RSI, MACD, yung price action ng index pabagsak din siya. Pero hindi ko rin in-expect na mabi-breach yung ano 6,200, 'di ba? Balik na naman tayo sa ano dito sa 61 na pinaka-support. Ayan. So bababa na natin, syempre. Ano ba 'yan? Fill the gap tayo sa 6,000 level. Fill the gap 'yan kapag wala tayong foreigners na bumabalik sa market. Pero hopefully bukas may bounce naman. Tingnan natin. Makabalik tayo sa ibabaw ng 6,200. Kasi ang lalaki ng drop sina BDO minus 7%. Eh, tinitignan ko siya, 5-minute chart. Sa closing din nangyari eh. Ano, meron din siya malaking drop. So, kahit pa paano siguro, may bounce naman itong mga to bukas. So, sa mga big caps, BDO minus 7.9, BPI minus 1.9, nakabawi lang siya. Pero si Ali umakyat nag 5% Ba-breakout si Ali. ICT, ito yung nag-cause ng drop na malakas sa index, minus 7%. Ano ba to? Binigla din si ICT. So anyway, hopefully may bounce bukas si Plus. Pero ito si Plus kanina umaga pa, medyo mahina, minus 6%. AC, minus 2.9. RCR, ayan yung mga merong RCR, minus 4.4%, Converge hindi masyado. Si SM, hindi rin masyado. SMPH nag-drop, ayan, 3.58. Tapos si PLDT, minus 4.5%. Ayan. Pa-ex-date pa naman siya bukas. Magkano lang yung ano niya, 3%, pero yung drop niya is 4%. Ayan. So anyway, Bloom, wala na pala to sa blue chips na Bloom. Minus 6.4%. Okay? So, sale tayo sa mga winners now. Nako naman. Hindi talaga na speculations. 42%. Si ECP, 33%. Ayan, gumalaw na siya. Expected ko to gagalaw din eh. TBGI, 22.25%. Grabe, no? Marami na lumaya dyan. Nag-aantay ng bagong makukulong.
Tapos si Lode 8%. Nag-ano din siya, nag-breakout din pala kanina. Ang daming pumitik ah. Web 7%, buti pa si Web. Si Plus natin wala. Si Baita nag-up din kaso ito yung nalaglag last time eh. Tapos si walang volume. Si SUP, so ito halos nag-breakout na no. O breakout ng konti. Okay, dapat pala hindi ko binenta yung kalahati ah. Ali 5.17 up, Wilcon 4.96 bounce. Si Aritz, panalo si Aritz oh. Congrats. Galing. So nag-up siya 4.6%. And then ang dami din pala umakyat no. APX 4%, GGS 3.78, Security Bank 3.56, Lipanto 3.08, CREC 2.56. Ayun no, breakout si CREC natin. Okay, MRC 2.22. Okay, hinahype to kasi nga meron din daw siyang hawak na telco. Next, FNI. Ayan, 12%. 9% lang yung nabasa natin kanina pero yung pinaka-drop niya mas malalim pa. So, katingnan natin kasi hindi kasama sa trending stocks. Kung nag-20% pala kanina, ayan. So, may konting bounce. Malaki ba yung bounce? 8%? Ba, malaki din ah. Yung bounce kailan. Nakakatakot kasi pag may negative news eh. 12.14. Top, nag-drop, ayan, broken na. Minus 9.64. Tapos si Oldie, minus 6.98. Ang dami bumabagsak. DNL, minus 6.6, 52 weeks low. Plus, Bloom, RLC, yung alaga ko, nag-drop din. 5.89%. Tapos, 5 minutes pa to, pasilip pa. 5 minutes, ayun, 5 minutes. Ayan. Ano ba yung ginawa ng mga to? At biglang binuhusan yung mga stocks natin. No? Tapos si Home, minus 5.26, lalim na rin. And then lastly, si RRHI minus 4.59%. So talagang binomba pababa. Ayun nag-drop din Opportunity, di ba? Sa bounce ng mga to bukas. Okay? So kailan ko naka-stop loss ka, auto stop loss. Stop loss talaga to, no? Kasi ito yung support to. Ang galing din, ang galing din nilang mag-manipulate ng market. Anyway. Okay. So yun lang yung galaw natin. So expect downtrend pa rin for the coming few days. O bukas, in-expect ko may bounce. Pero kung sustainable ba na makabreak pabalik sa 6.2, kasi ghost month, diba? Walang foreigner. Kung may foreigner, So, ingat muna tayo sa mga big caps na alaga natin. Okay. So, hanggat di pa natin nakikita yung pinaka-bottom niya. So, silip tayo ng konti sa global markets. So, US market, medyo pa-drop pa rin siya. So, 0.06 negative. Dow Futures, negative 0.13. Nasdaq, negative 0.04%. Ayan, drop lahat. Drop Europe, malakas yung drop. And Asia, hindi lang naman tayo, pati Asia. Kaya lang, ang problema sa atin, binuhusan pa kasi. Kaya nag-drop siya ng more than 2%. So, ngayon, si crypto, laglag din si crypto. Ang dami. 110 na lang ulit si Bitcoin. Ethereum 4.4, XRP 2.9, BNB 844. May whale daw na nagbenta ng Bitcoin eh. So Sol 188 ulit, ayan minus 4%. Ayan, daming drop. Opportunity sa bounce kapag nag-bounce itong mga to. Okay? So balik tayo dito, pag-usapan natin yung trending stocks. Okay, so unahin po natin si Now para sa mga no-Ranians natin. Okay, lakas ng lakas ng sipa Gap up, tapos halos ceiling ulit. So hindi na kaya to ng hindi na kaya to na technical natin kasi more on parang na to sentiment base na yung pump sa kanya. So anyway, congrats po. So baka umabot pa tayo ng piso bago siya magkaroon ng deciding factor kung magpo-pullback siya or hindi. Ayan. So congrats na lang po. So susukatin ko na lang para sa mga holders po natin. So actually hindi pa natin nakita yung peak niya kasi solid pa yung dalawang candle natin. So ina-assume ko lang yung piso kasi nga yun yung pinakamalapit na resistance level niya. So hanapin ko na lang yung support niya based dito sa current candle natin. Expect volatility
kapag napagod na sila. So anyway, piso. Congrats. Baka meron pa naman bukas. And kung kakapasok mo pa lang, congrats na lang po. Pero pagkabasa ko sa kanya, 30 days eh. So after pa nung implementation niya. So meron pa siyang time. Anyway, tignan natin kung meron siya pullback. Sa kanya lang tayo pag meron pullback. Kasi ang taas na eh. So from the last 2 days, 3 days, is nasa 120% na siya. No? Bagger na pala itong sinaw natin. So nag-up siya 42.19% and wala siyang foreigners, negative 1.51 million. Okay? So anyway, kung ako naman din yung bagong bili, syempre watch out ko na lang yung mga up body ng candle natin as a support level. So itong mga indicators natin na to, so anyway, overbought na. So parabolic yung yung galaw po niya. Okay, congrats. Syempre, kung na-timingan mo or malakas yung loob mo last Friday then panalo, di ba? Next, si Dito natin, okay. Kala ko susunod si Dito eh. Kasi umakyat siya eh, pero mukhang mahina talaga. So nauntog siya, anong oras yung 120. Pero noong umaga, alam ko 8% eh. Ayun, more than 8% yung ginalaw ni Dito natin. So anyway, mahina. Kulang na hype si Dito. So nag-resist. Tingnan natin bukas. And meron siyang trading range. Hopefully, hanggang dyan lang. Hindi masyadong malakasan pa yung profit taking niya. Ayan. Kasi meron tayong trading range from piso hanggang dito sa 1.17. Ayan. Tingnan natin bukas. Malay mo. Boy pa naman si dito natin. Dahil yung usapan is nandiyan pa rin naman. Yung nga lang, trap ngayon yung galaw niya. Kasi after, ang tagal niya sa 8% as biglang profit taking. So nag-close siya ng 1.05, 0.96% and meron siyang 593k net foreign sale. Konting pitik pa para gumanda na konti yung itsura ng RSI level natin. Kasi ngayon yung pinaka-picture niya downtrend. No? So kita mo naman below siya ng MA100. Okay, next na winner, TBGI. Okay, congrats din. Pangalawang candle din. Ito, mas malakas yung pullback. Tignan natin sa 5-minute chart. Okay, nung umaga. Binomba nung umaga na. August 22. Nung Friday yata pala to. Dito. Nag-pullback siya, no? August 26. O, hindi siya masyadong gumalaw, no? Tama ba ako? Ba't meron tayong gap up kanina na nakita? Saan ba yan? 9:30. 26. O, mali pala yung tingin ko. Okay. Ito pala. May pump siya. 15% sa opening and then umabot siya ng 40%. Tapos nag-drop ng 27. So meron siyang kinulong na 13%. Okay. So anyway, at least may guide tayo dito. Malinaw na guide. 0.282,792. And then support natin is 0.2182. Ayan. Ayun o, sakto siya dito sa range na to. Okay. So yun yung pinuno niya. So from the last 2 days, si TBGI is umakyat na rin ng sama ko yung isa, 100% na rin. Ayan. Panalo na, di ba? Kung nakalabas ka na sa kanya. Okay? So walang gamit yung RSI sa MACD natin kasi parabolic yung price action. So nag-close siya 0.2480 and 25.25%. Okay? Congrats po dun sa mga bibilis yung kamay at saka malalakas yung loob. Next, SCP. So, andito tayo. Pero nagbenta na ako ng kalahati kanina. So, breakout din siya sa closing. May konting-konting breakout. 52 weeks high. Hindi naman siya all-time high pero 52 weeks high yung galaw. And maganda ako mag-break natin to, no? So, i-assume ko breakout na ba? Konti lang kasi. So, anyway, sige, pwede natin i-assume na breakout. Pero nasa resistance niya is 14 pesos. Tingnan natin bukas. Good sign kapag meron siyang pullback and then nag-stay siya above ng 14 pesos. So 13 na lang yung ilalagay ko na range niya, 13 to 14 kasi meron tayong range dito. O tama, meron siyang range yan from 13 to 14. Kaya lang, overbought na. So 82, tutulak din kaya to bukas. Okay naman yung earnings niya, di ba? Okay yung earnings niya.
So anyway, tingnan natin. Watch out na lang din kasi overbought na. O meron pa rin akong hawak na ito. Kalahati. Inaantay natin na mag-spike pa bago tayo mag-take profits na full. Okay, so congrats. Price action, maganda, walang balita. So 14 pesos closing, 5.26% up and 27.59 million ba net foreign buy. Baka meron din pa si SCP natin. Next, plus. Ayan, lagpak. So plus natin after ng 1 day na pump niya sa blue chips. So pasok pa rin ba? Okay, pasok sa diamond natin. Kailan hindi maganda yung pinapakita niya kasi pababa yung current ng mga candles natin. So ganyan pa rin naman yung status niya, pinifil niya. Kailangan mag-bounce na tayo bukas. Pag hindi, breach the support na tayo dito sa 25 pesos. So medyo pangit nga yung pinapakita ng RSI. Nasa bear side yung galawan natin. And okay, so hindi pa naman nagko-crossover yung blue line dito sa red line na MACD formation. So ganyan na lang muna, drawing ko sa kanya. Close 25.15, negative 6.51%, kinain na rin niya yung gains. Yung last 3 days na niya, kinain niya din. So 11.73 million net foreign buy. And then lastly, yung isang hinahype. Ayan, so meron siyang gain na 2.22%, 3.4 million net foreign buy. So kung titingin ako sa indicators niya, okay naman siya. Kahit pa paano, bullish, kahit pa paano. And then, okay din yung itsura ng MACD formation. So, tingnan natin kung makalusot tayo dito kasi pang-apat na try na niya na i-break yung piso. Ayan. So, bukas natin makikita kung malakas yung height nitong si MRC natin. Okay? Price action-wise, okay naman siya. So, 0.92 nga yung closing and 2% lang yung galaw natin. Okay? So, bukas, maingit na naman tayo sa mga telco players kung sila pa rin yung pagagalawin ng ng market natin. Pero bad sign yung malaki 2.04 billion. Hopefully meron tayong technical bounce for tomorrow's trading para doon sa mga bigla naman nagkaroon ng gap down. Kasi kailangan i-fill naman niya yung gap na iniwan niya. Baka siya mag-decide kung uptrend siya or diretsyo na downtrend. Kasi medyo obvious na coordinated yung attack nila sa mga blue chips natin. Okay, so yun na lang po muna bago tayo mag-close. Please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Crypto ko to, abangan mo na lang bago nating upload ulit. Pero last time meron. Dito sa crypto, panoorin mo yung dividends. Kasi yan yung pag-asa natin during this time. Yung ating Facebook account, Facebook page. Follow mo na lang po, Bodega Pig, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay po, so yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.